May alam akong kwentong katatakutan na nangyari sa isang kakilala ko. Teacher siya sa isang public school sa probinsya. Hindi ko na lang sasabihin kung saan dahil baka makilala siya. Sa isang liblib na barangay nakatira itong si teacher kasama ang asawa niya. Doon din siya nagtuturo kaya halos lahat ng residente ay kilala siya. Nagsimula raw ang lahat sa kakaibang ugali na napansin ng asawa ni teacher. Madalas daw niyang mahuli na may inaayos na mga bagay si teacher sa sahig na para bang may nagtutulak sa kanya na gawin ito. Minsan ay mga bato, minsan mga sanga ng kahoy, at minsan naman ay mga bote ng soft drinks. Kapag tinatanong daw ng asawa kung ano ang ginagawa niya, ay nagagalit pa raw si teacher. Kalaunan ay napansin ng asawa na parang may pattern ang mga inaayos ni teacher. Kapag titingnan daw sa malayo ay may mga hugis na makikita. Minsan ay bituin, minsan ay trianggulo, at minsan naman ay parang mga letra na hindi maintindihan. Nung sabihin sa akin ito ni teacher ay naisip ko agad na baka may mental disorder siya, pero hindi doon natapos ang kwento. Nung malaman daw ng mga kapitbahay ang ginagawa ni teacher, ay may mga nagsabi na may karanasan din sila sa ganoong bagay. May mga nakikita raw sila na nag-aayos ng mga bato sa kalsada, pero hindi nila pinapansin dahil baka raw may ginagawa lang na laro ang mga ito. May mga nakapagsabi rin na may nakikita silang mga numero sa kalsada pero hindi nila maintindihan. May isang kapitbahay na nagkwento na may nakikita siyang mga bato na nakaayos sa hugis ng isang bituin. Pero pagdaraan daw niya uli ay wala na ang mga bato. May isa pang kapitbahay na nagsabi na may nakikita siyang mga numero sa kalsada pero hindi niya maintindihan dahil nakasulat ito sa mga simbolo na hindi niya alam. Doon na kinutuban ng asawa ni teacher na may hindi magandang nangyayari sa barangay nila. May nagsabi raw na baka may mangkukulam na nag-e-experiment ng itim na mahika sa kanila. Isang gabi, habang tahimik ang paligid at parang may kung anong bigat sa hangin, nagdala ng albularyo ang asawa ni teacher. Kilalang albularyo raw ito sa lugar nila at marami na ang napagaling sa mga karamdaman na dulot ng kulam. Nung makapasok sa bahay ay agad na nagdasal ang albularyo. Sabi raw nito ay may nakikita siyang mga numero at simbolo na nakasulat sa sahig. Nagulat ang asawa ni teacher dahil wala naman siyang nakikita. Pero si teacher ay nakikita rin daw ang mga iyon. Nagdasal pa uli ang albularyo at biglang may malamig na hangin ang pumasok sa bahay. Narinig daw nila ang boses ng isang babae na nagmumula sa lahat ng sulok ng bahay. Sabi ng boses ay may isang mangkukulam na gumagamit sa pamilya ni teacher para sa mga itim na mahika nito. May mga demonyo raw na nakatali sa mga numero at simbolo na nakasulat sa sahig ng bahay. Kaya nakikita ito ni teacher ay dahil may koneksyon siya sa mga demonyo. Kailangan daw na sirain ang mga simbolo para maputol ang koneksyon ng mga demonyo kay teacher. Pero dahil sa bahay mismo ay nakasulat ang mga simbolo, ay kailangan din na sirain ang buong bahay. Nung matapos ang dasal ng albularyo ay nawala rin ang malamig na hangin. Sabi raw ng albularyo ay ang guardian angel ni teacher ang kumausap sa kanila, nagbibigay ng lakas at gabay para makalaban sa mga demonyo. Nung gabing iyon ay hindi na nakatulog si teacher sa pag-iisip kung sino ang mangkukulam na gumagamit sa kanila. Naalala raw niya na may journal ang lolo niya na siyang nagpapatayo ng bahay nila, na tila isang susi para maintindihan ang mga nangyayari at ang sumpang bumabalot sa kanila. Nakita niya sa journal na may mga detalye pala ang lolo niya na hindi niya alam. Ang bahay raw pala nila ay nakatayo sa lugar kung saan may nakabaon na mahalagang gamit ang isang kilalang mangkukulam. Ang lolo raw niya ay may alam din sa itim na mahika, kaya bago ipatayo ang bahay nila ay nagsulat ito ng mga numero at simbolo sa buong bahay para proteksyon sa mangkukulam. Pero dahil may koneksyon nga sa demonyo ang mga numero at simbolo na iyon,
ay nagamit din ito ng mangkukulam. Hindi na nagdalawang isip si teacher na ipag-iba ang bahay nila, kesa naman daw na magamit sila ng mangkukulam. Ang ginawa niya ay siya mismo ang nagwasak ng bahay nila, kahit na bawat hampas ng martilyo ay parang may bumabalik na alaala at takot sa kanya. Isa-isang tinanggal ni teacher ang mga tabla ng bahay nila. Sa bawat tabla ay may nakasulat ngang mga simbolo na hindi maintindihan. Sa bawat pako na tinatanggal niya ay may naririnig siyang mga bulong. Sa bawat kahoy na binabaklas niya ay may nakikita siyang mga hugis na nakasulat sa mga iyon. Hanggang sa huling haligi na natitira ay may mga boses na nagsisigawan sa tenga niya. May mga mukha na lumilitaw sa mga kahoy at mga kamay na sumusulpot sa sahig, pero hindi nagpatinag si teacher. Sinunog niya ang lahat ng bahagi ng bahay nila, kasama ang mga simbolo at mga multo na nakatali sa mga iyon. Nung matapos niyang sunugin ang bahay ay nagtayo sila ng asawa niya ng isang maliit na kubo. Nung magretiro siya sa pagtuturo, ay lumipat sila ng asawa niya sa bayan. Doon ay nagtayo sila ng isang maliit na bahay na may bakuran. Nagtanim si teacher ng mga halaman sa bakuran nila. Bawat isa'y parang pangako ng bagong simula na sa wakas ay wala nang anino ng nakaraan ang hahabol sa kanila. Sa tuwing naaalala raw niya ang nakaraan ay naaalala rin niya ang mga bulong at boses na narinig niya. Pero sa kabila ng lahat ay nagkaroon siya ng kapayapaan at tinanggap ang bagong buhay na meron siya. Ako po si Kuya Mark. Meron po akong kwento na matagal ko nang gustong ibahagi. Bata pa lang ako, napapansin ko na may lumang kubo sa dulo ng property namin sa probinsya. Bawal kaming lumapit doon. Ang sabi nila, marupok na raw yung kubo at baka raw magiba kapag pumasok kami doon. Pero sa isip ko noon, kung marupok na yung kubo, bakit hindi na lang gibain? Bakit pinapabayaan lang na nakatayo pa rin doon? Nung 13 years old ako, nagkaroon kami ng reunion sa bahay na yon. Ancestral house kasi namin yon. Doon nakatira yung mga lolo at lola ko, pati na rin yung dalawa kong tiyuhin at mga pamilya nila. Sa reunion na yon, napansin ko na parang may tinatago sa amin yung mga kamag-anak namin. Pagkatapos ng hapunan, nawawala yung mga tiyuhin at tiyahin ko, pati yung mga pinsan kong 18 years old pataas. Ang natitira lang sa bahay ay yung mga lolo at lola ko, mga tita at tito na nasa side ni mama at kaming mga bata. Tinanong ko si mama kung saan nagpupunta yung mga kamag-anak namin. Sabi niya, may inaasikaso lang daw ang mga yon. Hindi ako nakontento sa sagot ni mama, kaya isang gabi, sinundan ko yung tiyunestor ko nung umalis siya. Pumunta siya doon sa kubo na bawal lapitan. Hindi ako lumapit. Nagkubli lang ako sa mga puno. Nakita ko na isa-isang nagsidatingan yung iba ko pang kamag-anak. May dala silang mga sanga na parang pinutol lang kung saan. Nagtaka ako. Ano kayang gagawin nila? Pumasok sila sa kubo. Maya-maya pa, nakita ko na nagliwanag sa likod ng kubo. Lumabas ako sa kubo at dahan-dahang lumapit doon sa likuran. May bintana na walang salamin. Sumilip ako roon. Nakita ko yung mga kamag-anak ko na nagtipon-tipon sa paligid ng isang apoy. Yung mga sanga na dala nila, yun yung ginamit nilang panggatong. Nag-uusap-usap sila, pero hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi nila. Hindi naman ako bingi, pero parang wala akong naririnig. Tapos, isa-isa silang tumayo at sumayaw sa paligid ng apoy. Habang sumasayaw sila, may mga anino na sumasayaw din sa paligid ng kubo. Pero yung mga anino na yon, hindi tao ang anyo. Parang mga hayop na hindi ko maipaliwanag. Umalis na ako. Baka kasi makita pa nila ako. Kinabukasan hindi ko na sinabi sa kanila kung ano yung nakita ko. Alam kong may tinatago sila at hindi ko alam kung ano yon. Pero alam kong hindi maganda. Sa susunod na gabi, sinundan ko naman yung mga magulang ko.
Nagtaka ako kung bakit sila naman ang umalis, pati yung mga lolo at lola ko. Ang naiwan sa bahay ay yung mga tito at tita na nasa side ni mama, pati yung mga pinsan kong bata pa. Doon din sila pumunta sa kubo. Sumilip ulit ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nakontento sa pagsilip sa bintana. Pumasok ako sa loob. Nagkubli ako sa mga kahoy na nakatambak doon. Nakita ko na nagtipon-tipon din sa paligid ng apoy yung mga magulang ko. Pero sa pagkakataong ito, naririnig ko na yung mga sinasabi nila. Nagdarasal sila. Hindi ko alam kung para saan yung dasal nila. Pero habang nagdarasal sila, napansin ko na nagbabago yung anyo nila. Yung mga magulang ko, yung mga lolo at lola ko, nagiging mga halimaw sila. Yung mga anino nila, yun yung nakita ko nung nakaraang gabi. Mga halimaw na sumasayaw sa paligid ng kubo. Nanginig ako sa takot. Ano ba itong nakikita ko? Bakit nagiging halimaw sila? Narinig ko yung Tio Nestor ko na nagsalita. Sabi niya, wala pa rin daw silang nakikitang lunas sa sumpa. Nakita ko na umiling yung papa ko. Sabi niya, wala na raw silang magagawa, kundi ang tanggapin na nagiging halimaw sila tuwing kabilugan ng buwan. Sabi naman ni mama, sana raw ay hindi na lang sila pinanganak, dahil ang sumpa raw na ito ay mananatili sa pamilya namin hanggang sa susunod na mga henerasyon. Nagulat ako sa narinig ko. Ano ang ibig sabihin ni mama? Narinig ko yung lolo ko na nagsalita. Sabi niya, ang sumpa raw ay nagsimula sa ninuno namin na si Don Vicente. Isang mangkukulam daw ang isinumpa si Don Vicente na maging halimaw sa tuwing kabilugan ng buwan dahil sa pang-aabuso nito sa isang dalaga. Ang masama pa raw ay nadamay ang buong pamilya ni Don Vicente sa sumpa. Kapag daw umabot na ng 18 years old ang isang miyembro ng pamilya namin, ay magiging halimaw na rin ito sa tuwing kabilugan ng buwan. Nanginig ako sa takot, pati ba ako ay magiging halimaw rin? 13 years old pa lang ako, pero darating din ang panahon na magiging 18 ako. Pati yung kapatid kong babae na 10 years old pa lang noon. Biglang may humawak sa balikat ko. Napasigaw ako. Napatayo at nahulog sa kinatatayuan ko. Nakita ko yung mga magulang ko na nakatingin sa akin. Mga halimaw silang lahat. Tumakbo ako palabas ng kubo. Naririnig ko sila na tinatawag ako, pero hindi ko sila nilingon. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Pero habang tumatakbo ako, naririnig ko yung mga tinig nila na parang sinusundan ako. Nakakatakot yung mga tinig nila, parang mga halimaw na umaatungal. Nakarating ako sa bahay, hindi ko na alam kung paano. Basta ang alam ko, nakapasok ako sa bahay at doon ay nakita ko yung mga tito at tita ko na nasa side ni mama. Nakatingin sila sa akin. Hindi ko na sila pinansin. Dumiretso ako sa kwarto at nagkulong. Kinabukasan, nagkunwari ako na walang nangyari. Hindi ko kinausap yung mga magulang ko. Hindi ko sinabi sa kanila na alam ko na ang tungkol sa sumpa. Hanggang sa makabalik kami sa Maynila, hindi ko sinabi ang nalalaman ko. Lumipas ang mga taon, 18 na ako. Pero hindi ko sinabi sa mga magulang ko na alam ko na ang tungkol sa sumpa. Hinayaan ko lang na dalhin nila ako sa kubo at ipakita sa akin ang mga nagaganap sa tuwing kabilugan ng buwan. Ngayon, 25 years old na ako. Halimaw na rin ako sa tuwing kabilugan ng buwan. Pero alam ko na hindi na ako nag-iisa. Lahat ng mga kamag-anak ko sa side ni Papa ay may parehong sumpa. Yung kapatid ko, 17 years old na siya ngayon. Sa susunod na taon ay magiging halimaw na rin siya. Pero hindi pa niya alam ang tungkol sa sumpa. Inosente pa siya sa lahat ng ito. Yung nakababata naming pinsan na si Kuya Mark, siya lang ang nakakaalam ng tungkol sa sumpa na hindi pa nagiging halimaw. Hindi namin alam kung paano niya nalaman. Pero sabi niya, pinanood daw niya kami ng isang beses na hindi namin nalalaman. Hindi naman namin siya pinagalitan.
Ang sabi namin sa kanya, huwag na lang niyang ipagsabi sa iba. Mabuti na lang at hindi natatakot sa amin si Kuya Mark. Ang sabi pa nga niya, kaya raw niyang maging halimaw din sa tuwing kabilugan ng buwan. Sa tingin ko, yun ang dahilan kung bakit mahilig sa kababalaghan si Kuya Mark. Dahil sa amin, dahil sa sumpa na dinadala namin. Pero hindi naman namin siya pinipigilan. Basta ang sabi namin sa kanya, maging maingat lang siya sa pakikisalamuha sa mga nilalang na nakikilala niya. Sa ngayon, ang tanong ko sa sarili ko ay kung makakaya ko bang maging halimaw din sa hinaharap? May kilala akong tao na pumasok sa kagubatan pero hindi na nakalabas. Mabait na tao yun. May anak na babae na may sakit pero hindi nila mapagamot kasi walang pera. Kaya kahit alam niyang may mga kaluluwa sa kagubatan na yon, pumasok pa rin siya. May mga nagsasabi na kaya raw pumasok yung tao na yon sa kagubatan ay dahil nakarinig siya ng mga kwento na may mga diwata raw na nakatira roon. Kung makakahingi siya ng tulong sa mga diwata na yon, ay baka sakaling mapagaling nila ang anak niya. May mga nagsasabi naman na naghahanap lang daw ng halamang gamot yung tao na yon. Kahit ano pa man ang dahilan niya, ay hindi na rin naman mahalaga dahil hindi na nga siya nakalabas pa ng kagubatan. Pero may nakakita sa kanya, kaya lang ay hindi na siya yung dating siya. Hayaan niyo akong ikwento sa inyo ang nakita ng taong nakakita sa kanya. Ayon sa kwento ng taong nakakita sa kanya, ay nakita raw siya na nakaupo sa ilalim ng isang puno. Nakatingin lang daw ito sa isang piraso ng karne na hawak niya sa kanyang mga kamay. Tinanong siya ng taong nakakita sa kanya kung anong ginagawa niya roon. Pero hindi raw ito sumagot. Nakatingin lang sa karne na hawak niya. Tapos ay napansin daw ng taong nakakita sa kanya na may sugat yung karne. Katulad ng sugat ng anak niya. Nung marinig ng taong nakakita sa kanya ang sinabi niya, ay nakaramdam daw ito ng takot. Sabi niya ay kinausap daw niya ang isa sa mga diwata ng kagubatan at humingi siya ng tulong na pagalingin ang anak niya. Sabi raw ng diwata ay pagalingin nito ang anak niya basta alagaan niya yung karne na hawak niya bilang sariling anak. Dahil ang karne raw na yon ay magiging konektado sa katawan ng anak niya. Nung makita raw niya na may sugat ang karne, ay nagduda na siya na niloloko lang siya ng diwata. Pero umaasa pa rin siya na gagaling ang anak niya. Kaya kahit na nagsisimula ng mabulok yung karne, ay inaalagaan pa rin niya ito. Sinabi niya na hindi siya lalabas ng kagubatan hanggat hindi gumagaling ang anak niya. Nagmakaawa raw siya doon sa diwata na pagalingin na ang anak niya at ibibigay niya ang kwintas na suot niya kapalit ng karne. Pumayag daw yung diwata at kinuha yung kwintas niya. Pero habang tumatagal ay napapansin niya na lalong nagiging pangit yung karne. Nagkakaroon ito ng mga sugat at nagsisimula ng mabulok. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ng mga mata at bibig yung karne. Sabi raw ng karne ay niloko siya ng diwata dahil hindi ito diwata kundi isang masamang espiritu na nag-aabang ng mabibiktima sa kagubatan. Nagsimula raw siyang magbago. Ang katawan niya ay unti-unting nagiging kahoy. Ang buhok niya ay humahaba at nagiging mga dahon. Ang mga ngipin niya ay humahaba at tumutulis. Hindi raw niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Pero ang alam niya ay nahulog siya sa bitag ng isang masamang espiritu. Nung makita siya ng taong nakakita sa kanya, ay ganoon na nga ang itsura niya. Yung katawan niya ay parang katawan na ng kahoy, yung buhok niya ay mahahabang dahon, at yung mga ngipin niya ay mahahaba at matutulis. Pero kahit ganoon na ang itsura niya, ay inaalagaan pa rin niya yung karne na hawak niya. Umaasa pa rin siya na makakalabas siya ng kagubatan at makikita pa ang anak niya. Ang kwento niya ay isa sa mga alamat na kumakahalat dito sa amin.
Ang sabi ay yung anak daw niya ay patuloy na umiiyak sa kagubatan at isa yon sa mga naririnig ng mga taong pumapasok doon. May ibabahagi lang po akong kwento sa inyo. Hindi ko alam kung matatakot kayo o maaawa sa akin. Sana lang ay hindi ninyo ako husgahan. May dahilan kung bakit ko ginawa ang mga bagay na ginawa ko sa kwento kong ito. Ako po si Ruel. Nung bata pa ako ay may sakahan kami sa isang liblib na lugar sa probinsya. Minana pa ng mga magulang ko sa mga lolo at lola nila. Tahimik ang buhay namin doon. Malayo kami sa kabihasnan. Pero hindi naman namin yun iniinda. Ang mahalaga ay masagana ang sakahan namin. Maraming hayop, maraming tanim. Hindi kami nagugutom. Isang araw, may natuklasan akong bagay sa kamalig namin. May nakaukit sa dingding. Inukit ko yung mga ukit kasi hindi ko mabasa. Sobrang lumana. Pero nung naayos ko na, ay nabasa ko na. Dasal pala siya. Dasal para sa proteksyon ng mga tanim namin. Naging interesado ako kaya binasa ko yung dasal paulit-ulit. Kinabukasan nawalan kami ng lahat ng hayop. Ninakaw sila, nagulat kami pero wala kaming magawa. Nung gabi bago ako matulog ay sumilip ako sa bintana. Nakita ko na may anino sa dulo ng taniman namin. Parang tao na nakaupo. Kinabahan ako. Sinabi ko sa mga magulang ko, pero sabi nila, baka raw magnanakaw lang yon at matakot kapag nakita na may tao sa bahay. Lumipas ang ilang araw, lagi kong nakikita yung anino sa dulo ng taniman namin. Nung minsang puntahan ko ay wala naman akong nakita. Pero nung bumalik ako kinabukasan, may mga tanim na natuyo at namatay. Nung puntahan ko ulit yung lugar na yon, nakita ko ulit yung anino. Doon ko naisip na may kinalaman yung anino sa pagkamatay ng mga tanim namin. Sinabi ko sa mga magulang ko pero hindi sila naniwala. Sabi nila, wala raw tao na kayang pumatay ng mga tanim sa isang iglap. Hindi ko na lang sila pinilit. Nung minsang maghukay ako sa lugar na laging pinupuntahan ng anino, may nahukay akong rosaryo. Rosaryo ng lola ko. Nakita ko siya nung minsang maglinis ako sa kwarto nila. Bakit nakabaon doon yung rosaryo ni Lola? Nung sumunod na araw may nahukay naman akong singsing. Singsing naman yun ni Mama. Doon ako kinutuban na may masamang nangyayari at may kinalaman doon yung anino. Nung minsang maghalungkat ako sa kwarto nila Mama, may nakita akong journal. Journal pala yun ng isang ninuno namin. Doon ko nabasa yung dasal na nakaukit sa kamalig. Nalaman ko rin na ang dasal na yon ay isang kasunduan sa isang mangkukulam. Kapag binasa ito, ay bibigyan ng masaganang ani ang sinumang may-ari ng sakahan, kapalit ng isang sakripisyo. Hayop, tao, kahit ano, basta may halaga sa may-ari ng sakahan. Kailangan lang itong ibaon sa taniman at doon ay kukunin na ito ng mangkukulam. Nung mabasa ko yun, ay kinilabutan ako. Ibig bang sabihin ay nakikipagkasundo sa mangkukulam ang mga ninuno namin para sa masaganang ani? At ang hayop na kinukuha ng mangkukulam ay yung mga alagang hayop namin? Nung gabing yon ay nakita ko ulit yung anino. Nakaupo na naman siya sa dulo ng taniman namin. Naisip ko, hindi na lang hayop ang gusto niyang kunin. Pati mga personal na gamit ng pamilya ko ay kinukuha na niya. Baka ang susunod ay mismong pamilya ko na. Kailangan kong gumawa ng paraan. Nung gabing yon, nagdala ako ng itak. Haharapin ko yung mangkukulam. Natatakot ako pero kailangan kong gawin. Habang papalapit ako sa kanya, ay nagdadasal ako. Paulit-ulit kong binigkas yung dasal na nakaukit sa kamalig. Nagulat yung mangkukulam. Tumayo siya at tumakbo palapit sa akin. Pero hindi ako tumigil sa pagdarasal. Nung malapit na siya sa akin, ay sinugod ko siya at tinaga. Tinamaan ko siya sa balikat, napasigaw siya at tumakbo papalayo sa akin.
Hinabol ko siya pero hindi ko na siya naabutan. Nung makabalik ako sa taniman, ay nakita ko na lahat ng tanim namin ay natuyo. Nung sabihin ko sa mga magulang ko ang nangyari, ay hindi sila naniwala. Sabi nila, ako raw ang may kasalanan kung bakit natuyo ang mga tanim namin. Ako raw ang nagsumpa sa taniman namin. Simula noon ay hindi na nila ako kinausap. Umalis ako sa sakahan namin. Hindi ko na kinaya yung pag-aalipusta nila sa akin. Nagtungo ako sa Maynila at naghanap ng trabaho. Sa awa ng Diyos ay nakahanap naman ako ng trabaho at nakapag-asawa. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako mapalagay. Baka kasi bumalik yung mangkukulam at kunin ako.